Marami na po ang mga Filipino-Canadians na nagseserbisyo po sa Royal Canadian Navy. Dalawa po sa kanila ang nakadeploy sa naval frigate na HMCS Vancouver na dumaong kamakailan sa North Vancouver para sa pagdiriwang ng Fleet Festival. Ang ating kasamang si Rowena Papasin ay may report. Aktibo ang pagre-recruit ngayon ng Royal Canadian Navy ng mga bagong marino lalo't agresibong pinapalakas ngayon ng Canada ang kanilang defense strategy. Kabilang sa mga pumasok dito ang Filipino-Canadian mula sa Saskatchewan na si Sailor First Class John Franz Alsol. Sumali siya sa Canadian Navy noong 2021 dahil, ani Alsol, nasa lahi talaga nila ang pagsusundalo. The reason na sumali ako dito kasi yung tatay ko sa Air Force siya dati. Tapos yung grandfather ko sa army siya. Tapos ngayon, yung isang kuya ko nasa Air Force siya ngayon, sergeant na siya. Tapos yung bunso namin sa army siya. So kakasali niya lang last year. Kaya nag-join ako. Follow yung chain namin, family tree namin. Naka-assign si Alsol sa HMCS Vancouver, isang anti-submarine warship na dumaong kamakailan lang sa North Vancouver para makibahagi sa Fleet Festival. Siya ang nagsilbing guide ng isang grupo ng mga Pilipino na inimbitahang mag-tour sa Canadian warship. Ipinamala sa grupo ang main gun ng barko na kayang magpaputok ng 220 rounds bawat minuto at kayang sunod-sunod na pumutok laban sa iba't ibang target. Ipinakita rin ng Navy ang bridge kung saan minamaneho ang warship, ang operations center at ang machinery control room. Ayon kay Alsol, hindi naman mahirap sumali kahit sa gaya niya na mula sa high school ay dumiretso na agad sa training sa Navy. Pero isang malaking requirement anya, kailangan ay Canadian citizen ka. High school diploma lang sa akin, tas kailangan ko lang yung Canadian citizenship, tas nag-join na ako dito. Hindi naman masyadong mahirap. Yung training, okay lang naman pag kailangan mo lang mag-train talaga. Pag get ready lang, prepare sa training na yun. 10 weeks lang naman kasi yung training. Natutuwa si Alsol na dumadami na rin ang mga Pinoy na gaya niya sa Canadian Navy. 4 years ago, wala masyado ako nakita. Tapos ngayon, mas marami na ngayon. Dito, siguro 10 na dito sa Vancouver. Tapos mayroon pa dito sa HMCS Regina, mayroon din Pinoy. Tapos sa HMCS Ottawa, mayroon din Pinoy doon. Around na yun ngayon sa Navy ngayon. Nauna ng isang taon kay Alsol si Corporal Danny Lacadin pero sa Air Force naman siya pumasok. 4'11 lang si Lacadin at patpatin pa umano siya nang magsimula siyang mag-training. Nakalusot naman siya at ngayon ay isa siyang material management technician sa Canadian Air Force. There will be times na it's challenging, right? Like especially your basic military qualification. It was hard, especially for someone that's like 4'11" and like skinny at that time. Like it was super difficult for me. Pero I had a lot of help from the staff that really like pushed me and like allowed me to train harder. And yeah, it's all like a mental battle at the end of the day, right? Masaya si Lacadin sa kanyang trabaho sa Air Force at hindi umano niya naramdaman na iba ang trato sa kanya dahil iba ang kulay ng kanyang balat. I definitely don't think so. The past 5 years that I've joined, I feel like I've had really good supervisors and members and coworkers that were very equal with me and very honest with me, and like I really felt like I'm part of the family all the time. In each unit that I've been to, like I felt like family to them. Ayon naman kay Alsol, sulit ang pagkakapasok niya sa Canadian Navy dahil nakakapagbiyahe siya ng libre sa iba't ibang panig ng mundo. Kung enjoy mo yung traveling, and ito talaga Navy, kasi we can travel around the world for free. Pretty much, like different countries for free, and there's a bunch of benefits. So, I recommend if you're interested in traveling the world, join the Navy. Dagdag din ni Alsol, wala namang requirement kung ilang taon ang kailangang ipagserbisyo sa Navy. Pero kung gusto mong makuha ang buong pensyon,
dapat ay tumagal ka ng 25 taon sa serbisyo. Mula sa North Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong patrol abroad.